Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Ito hong nangyayaring ito hong babala ng iba na sandali lang pag pumayag ang Pangulong Marcos na damputin nga ang dating presidente, that will excite so many souls and might create talagang political instability. Civil unrest, yan ang mga babala nila. Kaya magunos dili ka. Sabi naman ng kabila, pag di naman namin ginawa ito, sila naman na nagpapasimuno ngayon ng civil unrest. Ano ba talaga? Ano kaya ang damdamin dito ng ating pong iginagalang? Ito po'y lamang lang sa akin po ng dalawang paligo sa gandang lalaki, si Professor Richard Haydarian. Alright. Professor, magandang umaga po. Good morning! Magandang umaga, bossing. As always, please just call me Richard. Okay, Richard, you woke up like that? Literally, gising ko lang, as you can see. Sorry, sige. So, anong basa mo dito? I'm sure inoobserbahan mo. Ito pinakahuling balita, sabi nga ni Secretary Garafil, hindi, ano lang naman yan, standard lang yan. Kumbaga, yan lamang ano sabi niya? Ang sinasabi dito ni Sheloy Garafil, part of the process. Part of the process daw ito. But it doesn't mean na mababago yung stand ng Pangulo. But still, parang obligasyon nila sa DOJ na ipakita sa Pangulo kung ano yung mga options na po pwedeng gawin just in case maglabas ng arrest warrant ang ICC. Pero hindi ba ito magbubunga ng matinding civil unrest? Go ahead, Professor. Well, una-una, I think dapat intindihin natin yung konteksto dito, no? 2021 pa lang may sinulat tayo na baka magkakaroon ng hidwaan sa pagitan ng mga Dutertes at Marcoses. Kasi, siyempre, pinag-usapan dito yung Malacanang, di ba? And back then, ang issue is sinong tatakbong bilang presidente? Si Sara Duterte ba or si Bongbong Marcos? Well, eventually, nagsama yung dalawang panig na yan at nangyari yung unity team na yan. Pero alam naman natin, yung unity team na yan ay hindi base sa isang coherent ideology or some sort of long-term shared vision. Ang gusto lang niya mangyari is talunin yung opposition, yung Liberal Party, essentially sila Leni Robredo, no? Yun yung common interest nila. Now, sa aking palagay, at ito sinisulat natin over the years is, kung walang common threat sa dalawang malaking pamilya na yan, it's just a matter of time na magkakaroon ng rivalry, power play, no? At nakita natin, pagkatapos ng opposition, halos nag-melt away yung opposition, di ba? Bumalik sa civil society si Leni Robredo, halos walang nanalong opposition except si Senator Riza Hontiveros. Very dominant yung ruling coalition ng Uniteam. So, unti-unti nakita natin, lumalabas na ito yung mga internal fissures sa loob ng coalition na yan. Unang sona pa lang ni Marcos Jr., nakita natin na si Quibolo, yung mga supporters ni Duterte, some senators like Senator Robin Hood Padilla ay hindi natuwad in a sense na hindi pinag-usapan ng federalismo, hindi pinag-usapan yung war on drugs. So these tensions has been building up for more than a year. Now, of course, meron din mga distinction dito kasi si dating Pangulong Rodrigo Duterte, parang unang-una pa lang nag-warn na siya na pwede siya maging de facto opposition. Sabi na, I will fiscalize Marcos kung hindi tama yung gagawin niya. Pero kaibigan pa rin kami. Alam mo naman yung style ni Digong. Si Sara Duterte naman, usually ang style niya is somewhere in between, di ba? Nasa administration pa rin ako, pero anak pa rin ako ng tatay ko at kapatid pa rin ako ng mga kapatid ko. So, medyo ipit si Sara dito. But we saw over the past 6 months, especially nung nag-speech si Digong, February yun, o January pala yan, late January na yan, yung unang speech niya where openly inakusa ni dating Pangulong Duterte yung kasalukuyan ng presidente na, using drugs and then nag-incitement to rebellion na siya, na Mindanao mag-separate. Dito nakita natin na nag-accelerate mga bagay-bagay. And we see na just as nag-accelerate itong hidwaan, banggaan ng dalawang pamilya na yan, and there were times na pati si Sara nahirapan kasi sumasama siya sa mga tatay niya, sa mga kapatid niya, kaya nagalit din yung First Lady. Paano yan? Hindi pwede na nasa administration ka tapos sumasama ka sa kabila na umaatake sa amin, sa presidente mo. Dito nakita natin, yung position din ng government sa issue ng ICC
ay medyo lumalambot. Kasi naalala natin, for the first year or so of the Marcos Jr. administration, very firm siya. Ang ICC, walang jurisdiction dito. Ang ICC, we will never cooperate with them. Essentially, the Duterte line. Diba? But since last December, nakita natin, unti-unti, medyo lumalambot. So for instance, last December, sabi ni Marcos when he came back from the US, I think Hawaii ba yun or something, sabi niya something like, i-review natin yan, di ba? Doon sa mga DOJ, medyo nagparinig din sila ng konti na baka naman balikan nila ng konti. And then we saw, of course, confirmation also late last year na yung pala, andito nang pala yung mga ICC investigators at hindi sila binablock. So kung ikaw ay naniwala na walang jurisdiction ng ICC, sila ay isang interventionist international body. Sila yung mga dayuhan, supposedly, na may assault sa ating soberenya. Bakit mo sila pinayagan na pumasok? At bakit mo publicly na-confirm na dumating na pala sila dito to conduct yung mga final stages ng investigation nila? So ang nakikita natin dito is, papunta na tayo sa situation kung saan, kumbaga, ina-admit ng Marcos Jr. administration na baka bukas sila sa posibilidad na ipa-aresto yung mga high-level officials ng dating administration if ever lalabas ang warrants of arrest. But having said that, Sir Ted, alam naman, DJ Chacha, alam naman natin, si Quiboloy, hindi pa natin alam na saan, di ba? Or alam natin saan, na hindi nahuli ba? Si Teves pa, nahuli pa rin. I mean, nahuli siya sa East Timor. Si Bantag, ang tagal na. So, at the same time, I know may mga iba naman tao na sobra naman na-excite at akala nila, ito na, within the months, arresting na si Digong. I think we also have to curb our enthusiasm kasi hindi ganun kalaki hindi ganun kaganda nung record ng kasalukuyan administration when it comes to going after fugitives. Including fugitives, way less powerful and prominent than the Dutertes. Kaya nakikita natin dito sa mga rallies na pinag-usapan nyo kanina, show force yun. This is a shot across the bow also kay Marcos. So parang in a way, nag-Mexican standoff yung dalawa eh. Si Marcos nagpaparinig na, baka naman kung guguluhin niyo pa, meron kami options ng ICC. Yung kabila naman, sige lang, gawin yan, magpe-people power kami. So we're seeing this Mexican standoff happening on live television, essentially. And lalala ito in the coming months if totoo yung sinasabi ni Senator Trillanes na talagang maglalabas ng hindi lang warrants of arrest against ex-officials, pero against Digong or very top-level officials, including some senators of this republic. Okay, so kung intindihin natin yan, naggigirian ang dalawa, nagkakaroon sila ng kanilang saywar ito, no? Parang sinasabi mo na nag-iikot sila ngayon eh. Yung Bulacan hindi nabigyan ng permit, no? From Davao, eto na, Visayas, kung sino man ang malakas na loob siguro, napapayag na doon sa kanilang lalawigan mag-rally itong maisog. So sinasabi nila, nag-iikot na kami ha, parang gano'n, nag-iikot na kami ha. Kaya kapag pumayag ka na damputin o ipatupad itong arrest warrant na ito, gulo itong hinahanap mo. Sa kabilang banda naman, sandali lang, nagbi-briefing na ang DOJ kay Presidente ha, kung ano ang dapat na gawin. Yun ang basa mo dito, nagpapakiramdaman lang sila at sorry ha, nagtatakutan? Parang boxing yan, di ba? Medyo shadow boxing pa lang ngayon. Nagpo-position na yung dalawang panic. Pero, huwag natin kalimutan, Sir Ted at saka DJ Chacha. Meron din accusation, including from Senator Trillanes, na may coup attempts din. Now, di umano'y na may mga elements na sympathetic sa dating administration sa loob ng kapulisan na nag-iisip ng mga kung ano-ano dyan. Although, ayon kay Senator Trillanes at yung mga ibang kilala natin, mukhang wala sa active AFP. So it's not like rally-rally lang pinag-usapan natin dito. And then, wag natin kalimutan, meron din aspeto ng international geopolitics dito, di ba? Dahil alam natin ang China ay malapit sa mga Duterte. So may mga accusations na di umano'y baka ang China din may interest na gugulin ng Pilipinas dahil naiinis sila kay Marcos sa West Philippine Sea. So hindi lang issue dito yung ICC eh. Sumabay pa yung issue ng West Philippine Sea. Dahil ang Marcos administration ay very, very clearly critical sa China at pumapanig na sa Amerika. Habang yung mga Dutertes, ang position nila sa kabila. Kaya kung papakinggan mo yung mga speeches, katulad ng dating presidential spokesman sa Harry Roque, dito sa huling rally sa Dumaguete, hindi lang pinag-usapan ang presyo ng pagkain, mga ganun. Pinag-usapan ng West Philippine Sea issue at sinasabi nila si Marcos, pahamak. Dinadala tayo sa proxy war ng Amerika.
So nakikita natin nagsasama-sama itong mga issue na yan. At Sir Ted, huwag mo kalimutan, meron din ang investigation ngayon sa Kongreso ukol dito sa accusation na yung gentleman's agreement na ginawa ni Digong with China ay potentially treasonous. Although wala pa tayong technically law of treason at this time. So, nagsasama-sama kasi, hindi lang ICC issue eh. Sumasama rin ng West Philippine Sea, and then of course, andyan ang midterm elections, di ba? So, kaya nga, ang kutob ko dito is Marcos Jr. in theory ay nasa isang political sweet spot. Dahil pwede na gamitin both itong ICC at West Philippine Sea issue to push back ito sa mga Dutertes. But at the same time, alam naman natin si Marcos din, medyo conflict avoidant tong tao na to, very sigurista, so far successful yung strategy na yan sa kanya. So hindi rin ako nagtataka na Mexican standoff ang nangyari dito. Siguro hinintay ni Marcos na may gagawin na malaking mali yung kabilang kampo. For instance, caught red-handed sila na coup attempt or something like that. Then maybe he'll make a move. But in the meantime, tama ka, paramdaman lang sila eh. Medyo nagsishadow sila eh. Pero hindi naman kaya may kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.